Makating mata, madalas binabalewala. Isang pangkaraniwang reklamo na tila simpleng abala lang. Pero para sa ating kasangbahay na si Lynn Perez, ito'y hindi pangkaraniwan. Sa loob ng halos 15 taon, tiniis niya ang pangangati ng mata na hindi niya akalaing magiging bahagi na ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Actually, na-notice ko siya. It started about a long time ago, mga 10 to 15 years ago. Ganun siya katagal. Pero nung una, napansin ko lang siya, parang may makati siya. Makati. Laging makati yung mata ko. Tapos, parang feeling ko dry siya, even before. Tapos, eventually, nakakapansin ako na may puti na parang nagka-cloud dun sa itim ng mata ko. Dati, hindi pa siya masyadong napapansin ng mga tao. So, parang cosmetically, parang okay lang siya. Pero always, hindi nawawala yung simptomas ng pangangati ng mata. Laging problema yan, lalong-lalo na pag matagal kang nakatingin sa computer or meron kang ginagawa or nasa labas ka or lalo na pag malakas yung hangin. Dahil dito, nagsimulang mangamba ang ating kasangbahay. Dahil baka maapektuhan ang kanyang paningin o mas malala pa, ay tuluyan na siyang hindi makakita kung ipagwawalang bahala pa niya ito. Eventually, napansin mo na lumalaki na lumalaki. Doon ako naging medyo concerned kasi parang I'm so scared na baka mawala yung vision ko. Siyempre nakakatakot yan, although most of the time kasi hindi natin nabibigyan ng attention yung ating mga eyes na until halos hindi na tayo makakita. Pagka mahina lang yung mata natin, parang okay lang. Pero ito kasi more on talagang sobrang kati niya and then cosmetically hindi siya maganda. Tapos nung talagang pag tumingin ka na sa mata ko, malalaman mo nang there's something wrong. Everybody would look me in the eye and sasabihin nila, anong problema sa mata mo? Yun nga, nagkakaroon na ako ng problema, nagkaroon na ng paglalabo yung paningin ko. Yung paglabo na paningin ko kasi biglaan din. Dati hindi naman ganon kalabo yung paningin ko, especially sa malapit. Ngayon medyo malabo na. So parang na-attribute ko siya doon na baka mawalan ako ng paningin. So nagpa-check up na ako. Salamat sa tulong ng Fatima University Medical Center. Dahil dito, napasuri na rin sa doktor ang ating kasangbahay upang matukoy ang tunay na kalagayan ng kanyang mata. Ano kaya ang magiging resulta? May lunas pa ba para dito? Ito ang aalamin natin. Well, you have a pterygium. A pterygium is a degeneration of the conjunctiva. In common parlance, no, yung inyong doon sa puti ng mata, man actually pick the covering yan eh. Similar to the mucus inside the mouth. It's called the conjunctiva. So, yun yung, kaya pag namumula, tinatawag conjunctivitis. Minsan, hypertrophy, nagpo-produce ng mas maraming tissue, kumakapal, at nagkakaroon ng ugat, nabavascularize. Usually, exposure, kung madalas kayong sa field, or you're out in the sun, or you're in a place where there's a lot of causes of dry eyes because of the wind, in a windy place, and through the years, nag-accumulate yan, the conjunctiva reacts and causes hyperproliferation. Sa cornea, we'll excise it with surgical instruments, and then we'll create an autograft. It's called an autograft. Hindi siya yung autograft na firma. It's auto and graft is G-R-A-F-T, which is essentially like the graft when you have a burnt skin. You get from one part and then put it in the other to get a better healing. We do it on the same conjunctiva, on the same eye, and transfer it to the part where there is a tissue defect from the excision of the ligament. It's very simple.
I need for you to look to your left. Very good. So we're basically just peeling off the pterygium. So we measure the amount of graft you're going to need. Could you irrigate the cornea, please? So I dissect it like this so as to separate the conjunctiva from the tenons. Because it's a bit of a thicker suture, I have to be more gentle. Reapplication, because the suture is so thick, you will end up macerating the tissue. So that's why yung first bite is usually good enough. Don't try to adjust it anymore. How are you? We're done, huh? Thank you. So we'll just put Maxit ointment. And that's the only medication you need, no? The ointment. Thank you. I can breathe. So ang pasyente po namin, si Ms. Lynn Perez, nag-undergo po ng pterygium excision last week. So far, so good. Naglagay po kami ng tinatawag na autograft. Sa kalaman ng ating manonood, ang pterygium ay isa pong hypertrophy, no? Pangkakapal ng conjunctiva. Yung conjunctiva, yun po yung laman sa overlying dun sa puti ng mata na sclera. Kumapal po yun at tumaharang po sa kanyang cornea. So, in-excise namin siya at yung pong natirang gap, we got another tissue, similar conjunctiva on the same eye, sa kabilang side po ng cornea, at we patched it using absorbable sutures. Now, the first few days, nararamdaman ni Miss Lynn yung tahi na tumatama po dun sa eyelid, pero it's just temporary. And right now, she's doing well. Medyo mapula lang po dahil nagre-revascularize po yung graft. Kaya in-advise ko po siya na kumuha ng medical certificate as she is traveling back to the US. About 2 more weeks before the sutures get absorbed by itself, kasi po absorbable sutures yan, and ganun na rin po, mawawala ng ipamumula. And hopefully, mas maganda na yung daloy ng tears sa kanyang cornea, she will have less dry eye feeling po, no? Ang pinaka-importante po ay na magagawa natin para sa ating mata ay magpa-check up. Kasi karamihan po ng ating kondisyon ay wala pong sintomas. Lalo na kung meron, no? Lalo na kung meron, magpa-check na po kayo kagad. Kasi baka malupa po ang sani. Pero kahit yung mga walang nararamdaman at malinaw pa rin na nakikita, minsan may natatago po dun sa retina at optic nerve, o minsan may nagsisimulang katarata, mabuti maagapan para mas maagap, mas madali po magawa ng lunas.